Anim na mga ministro mula sa faction ng Crown Prince ang sabay-sabay na nagsiyukod Your Majesty pakiusap rekonsidera raw nito ng maigi ang patungkol sa bagay na ito Your Majesty pakiusap, ang bagay na ito'y pag-isipan muna nito ng mabuti. Hihihingi si ni King Ning Yuan Xian excellent sambit niya sa kanyang isip ang strategy ni Xinlang ay talagang mayroong extraordinaryong effect ang brief alliance sa pagitan ng Crown at Third Prince ay napunit ng instant soon, siya na si Ning Yuan Xian ay babalik na sa pagiging Supreme Arbiter. Gayunpaman ang bagay na ito ay hindi pa rin ganoon ka-satisfying, kailangan niya pang gatungan ang apoy. Royal Uncle Ning Chi lahad niya ang posisyon bilang Central Governor ng Western Region ay napakatagal na panahon ng bakante makailang beses na ring ipinropose si Zhang Zizu na siyang kumuha sa post subalit matapos ang ilang investigasyon ay napag-alaman na hindi nun kayang i-shoulder ang ganoon kahalagang responsibilidad kung kaya, hindi raw ba't mas mainam na mag-appoint na lang ng iba. Ang bagay na ito'y ikinagulantang ng dalawa sambit ni Governor Zurong ang ibig sabihin ng Majesty sa bagay na ito binabalak daw ba nitong palitan ang Crown Prince? Your Majesty tugon ni Duke Ning ang bagay na ito ay mayroong matinding kahalagahan kung kaya naman ito ay kailangang pag-isipan ng mabuti, pag-ukulan ng panahon. Fine lahad ni King Ning Yuan Xian kung ganun saka na lang muna nila pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito at kung wala nang iba pa, dito na nila tapusin ang pagpupulong na ito. Ang atensyon ay muling ibinaling sa faction ng Crown at Third Prince umano'y kani-kanina lang ang lahat ng mga ito pagpasok rito sa Great Hall ay nagngingit-iyan sa isa't isa subalit ngayon ang titigan ay para bang mga mortal na magkalaban hihihi, court dismiss anunsyo ni Eunuch Lee. Ang eksena ay lumipat sa Xuanwu City kung saan makikita ang nagliliwanag na pagmumukha ni Mulan na sa kasalukuyan, ay 6 na buwan ng buntis. Sa wakas sambit niya sa kanyang isip, ang kanyang scumbag na asawa ay babalik na rin. Habang tumatagal ang ginagawang paghihintay ni Mulan siya'y lalo lang na nagiging anxious kung kaya naman siya ay lumabas na ng syudad, upang salubungin si Xinlang. Sa kanyang matinding pagnanais na ito'y makita na hindi niya namalayan pang siya'y papalayo na ng papalayo sa syudad sa bandang huli, ay umabot sa 300 li ang nalakbay niya lulan ng kabayo. Sa wakas sambit niya sa wakas ay natatanaw niya na rin ang convoy ng kanyang husband umano'y sa pagkakataong ito, kailangan niyang umastang spoiled at mag-cling sa kanyang asawa man ang mangyari. Husband excited na sambit ni Mulan kasabay ng pagbabagayunpaman siya ay nagtaka nang makitang si Xiaobing lang ang bumaba mula sa carriage nagtanong kung nasaan ang kanyang husband, tumugon si Xiaobing na ang young master ay tumungo muna sa ibang dako upang i-meet ang isang partikular na individual. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Mulan nagtanong kung sino naman ba ang imi-meet nun tumugon si Xiaobing na hindi niya alam ayaw sabihin sa kanya ng young master, talagang hindi nun sinasabi sa kanya ang ganoong uri ng confidential na bagay. Ang batay inabot ni Xiaobing kay Mulan pinatawag na mother o little one sambit naman ni Mulan, hayaan daw nitong ito'y kargahin ng mommy nito. Si Xinlang ay hindi agad bumalik sa Xuanwu City sa halip, ay dumaan sa Lanhua Mountain. Binabalak niyang i-meet ang isang legendary figure na sa ngayon ay nasa kaawa-awang kalagayan na. Ito'y minsan ang naging matayog na presensya sa kabuuan at ibayo ng Western world maging si Zhang Chong, ay minsang nag-aral sa loob ng ilang buwan at natuto ng martial arts mula rito. Maging si Ning Chi ay minsan na rin itong naging mag-aaral maging si Nan Po na isang unrivaled fierce general sa ilalim ng pamamahala ni Ning Chi ay naging disciple din ng legendary figure na ito, na nagngangalang Landau. Ito ay hindi lamang isang Grandmaster of Martial Arts subalit isa ring top archery master ng U-State sadyang sa kasalukuyan, ang mga litid nito sa magkabilang paa at kamay ay nangapatid na. Ang kanyang titulong Grandmaster ay hinubad mula sa kanya naging isang lumpo, sa kasalukuyay namumuhay ng mag-isa sa Lanhua Mountain. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na si Landau ay ang key figure na kailangan niya sa pag-train sa Second Nirvana Army kapag nakuha niya ang tulong nito, maihahalin tulad sa pagdadagdag ng pakpak sa isang tigre. Si Xinlang ay agad na nagpakilala siya raw ay nagpapaabot ng pagbatit paggalang kay Grandmaster Landau mapagkumbaba niyang hinihiling, ang paglabas nito mula sa seclusion. Masasabing si Grandmaster Landau ay mayroong disipulo sa lahat ng dako ng mundo sa naging buong buhay nito bago pa man maging lumpo ito ay tumanggap na ng daan-daang mga mag-aaral ang ilan ay nag-aral sa loob ng ilang buwan, habang ang ilan naman ay sa loob ng ilang taon.
Gayunpaman ang tadhana'y sadyang mapagbiro sapagkat sarili niya lang ding disipulo ang naging dahilan kung bakit siya nahantong sa kalagayang ito. 5 taon na ang nakararaan, isang disipulo ang nagpadala ng sekretong sulat, kiniklaim na nakadiskubre ng isang ancient ruin. Si Grandmaster Landau ay tumungo subalit nang siya ay bumalik ang litid sa kanyang magkabilang paa at kamay ay nangapatid naging isang lumpo mula nun siya'y hindi na nakita pa, na para bang naglaho sa mukha ng mundo. Si Grandmaster Li Chenkyo ay matalik na kaibigan nito, at siya ring dahilan upang mapag-alaman ni Shin Lang ang kasalukuyan nitong kinaroroonan. No visitors tugon ni Grandmaster Landau. Li Chenkyo, ano sinusubukan daw ba nitong tagpasin ang taling nag-uugnay sa pagitan nila? Ang isiping in-expose nito ang kanyang place of seclusion. Ano siya raw ba ay pinipuwersa nitong lumipat gumalaw, o siya'y pinipuwersa nitong mamatay? Hasambit ni Lady Q, bakit magsasayang pa ng maraming kataga sa taong ito? Agad na nagdash patungo sa bahay at sa sumunod na panel, ay makikitang itinutulak niya na palabas ang wheelchair ni Grandmaster Lan. Agad-agad ay napansin ni Shin Lang na ang injury nito sa magkabilang kamay at paa ay talagang malala. Sino raw ba kaya ang nagdulot nito? Ano sa bandang huli, ito raw ba ay nahulog sa trap o ito ba ay sinet up ng kung sino? Sino ang pumigtas sa mga litid nito? Master Landau, bungad niya, hinihiling niya rong ito'y maimbitahang lumabas mula sa seclusion upang sanayin ang kanyang army sa archery nang ang pagiging number 1 nito sa larangan ng pamamana, ay muling magwagayway at yumabong sa mundo. Si Grandmaster Lan ay mariing tumanggi. Ano, hindi raw ba nito nakikitang siya ay lumpo na ngayon ni hindi niya na nga kaya pang humawak ng isang paris ng chopsticks, paano pa ang paghawak at paghila ng pan at palaso? Inactivate ni Shin Lang ang kanyang eyebrows. Inilahad sa kanyang isip na ang injuries na mayroon ito ay talagang napakalala. Sino ba ang nakakaalam kung gaano karaming litid ang napatid? Moreover, ito ay hindi kailanman sinubukang gamutin ng maayos kung kaya ang mga litid nito ay nag-fuse na sa isa't isa. Kapag ka nag-perform ng surgery, ang workload ay magiging enormous. Maaaring mag-require ng muling pagtagpas sa lahat ng mga litid e reconnect ng segment by segment, bago tahiin pabalik sa dati. Master Landau, lahad niya maaari niya rong magamot ang mga injuries nito. Ang pag-restore sa martial arts nito marahil ay imposible, subalit ang pagpapabalik sa normal nitong galaw at daily actions ay achievable. Ngunit syempre mayroon ding risk ng infection sa kasagsagan ng treatment, at maaaring mauwi sa kamatayan. What an outrageous nonsense, tugon ni Grandmaster Lan. Siya raw ay kumonsulta na sa lahat ng mga tanyag na physician sa ilalim ng kalangitan, subalit kahit na isa, ay walang sino mang nakagamot sa mga injuries niya na ito. Ang sinabing iyon ni Grandmaster Lan ay totoo. After all, gaya ng nabanggit na kanina, masasabing ito ay mayroong mga disipulo sa lahat ng dako. Pagkatapos nitong magtamo ng injuries noon, ang kanyang mga mag-aaral ay naghanap na ng hindi mabilang na tanyag na mga doktor, upang ito'y ipagamot. Although si Zhang Chong ay nag-aral lang sa ilalim nito, sa loob ng ilang buwan iyon ay naghanap ng mga 4 o 5 tanyag na mga physicians para rito, subalit kahit na isa, ay walang nakahanap ng anumang solusyon. Go go go, sigaw ni Grandmaster Lan. Ito raw ay umalis na. Li Chenkyo, maging ito ay umalis na rin. Matandang multo, sabat ni Lady Q. Tingnan daw nito ng maigi, kung sino ang nasa harap nito. Ano, sambit ni Grandmaster Lan sa kanyang pagkabigla. Ano, ito raw ba ay si Q Mizi? Kung hindi siya, sino pa ba? Sabat ni Lady Q. Ikaw Pautal, na sambit ni Grandmaster Lan, ito raw ba'y tuluyan ng gumaling? Tama yun, tugon ni Lady Q. At ang taong iyon ay ang siyang gumamot sa kanya. Sinabi ni Grandmaster Li Chenkyo na ngunit ang naging kaso nito ay poisoning, hindi kahalintulad sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga litid ay tuluyan ng nangapatid, kaya papaanong mangyayaring mayroon pang tao sa mundong ito ang mayroong kakayahang siya ay pagalingin? Go go go, ang mga ito raw ay umalis na rito ngayon din. Pathetic, sigaw ni Lady Yan. Nagtanong kung anong uri ng tao ito, inutusan si Tang Yan na kunin na ang matandang ito. Isang kautusan namang agad na tinalima ni Tang Yan. Outrageous, hiyaw ni Grandmaster Lan. In broad daylight, ang mga ito ay nangahas na mandukat ng isang individual, paulit-ulit na inulit-ulit kay Tang Yan na siya'y bitawan nito. Sinabi lang ni Lady Q na ito'y tumigil na sa pagsigaw dahil kahit na maeluwa pa nito ang lalamunan nito sa kahihiyaw, ay wala ring magiging silbi. Well, ang isiping ang dignified na si Grandmaster Lan sa kanyang henerasyon ay dinampot lang ni Shin Lang ng ganito ng puwersahan, ang bagay na ito ay masasabing ridiculous.
Ang eksena ay lumipat sa capital, partikular sa residence ni Prime Minister Zhou, kung saan maririnig ang boses ng Crown Prince. Sa pahiyaw na paraan ay nagtatanong kung bakit siya'y tinatrato no ng ganoon, napakalinaw na ang bagay na iyon ay sarili lang ng incompetence, kaya bakit sa kanya nun binubantan. Ang utang no na mahigit sa 10 milyon, wala naman siyang kinalaman dun, sa simula pa lang iyon ay ang siyang gastador na tumatangging magbayad, ipinahiya ang sarili sa mga taong pinagkakautangan, kaya ano naman ba ang kinalaman nun sa kanya? Noon iyon ay nagmakaawa sa kanyang grandpa na para bang aso, nakalimutan na ba nun ang tagpong iyon, kung hindi dahil sa Zuklan, hindi nun magagawang mapanatili ang kanyang trono. Sabat ni Prime Minister Zhou, ito raw ba ay tapos na sa pag-vent? Inilahad na sa ngayon ay ginagamit ng Majesty ang kamay ni Third Prince Ningqi upang i-suppress ito, kaya ano pa ba ang posible nitong magawa? Binabalak ba nitong magrebelde? Sambit ng Crown Prince sa kanyang isip, papaano naman daw ba magiging posibleng siya'y magre-rebelde? Ang bagay na iyon ay nangangailangan ng army, at isa pa, ang sitwasyon ay hindi pa naman nagiging ganoon kalala. Grandpa, tugon niya kapag sila ay nagpatuloy pa sa pag-flatter kay Ningqi nang walang limits ng ganito. Sila raw ba ay hindi natatakot na ang kapangyarihan nun ay mas lalo pang umunlad, at hindi na nila makontrol pa? Sinabi ni Prime Minister Zhou na sinusubukang i-elevate ng Majesty si Ningqi, gayunpaman, si Ningqi ay ginagamit lang din ng Majesty. Sa kasalukuyan, ang mga mata ng hari ay nakatuon na kay Ningxing. Ang ginawa nung pag-suppress dito ay isa lamang paraan upang ito at si Ningqi ay mag-clash, nang si Ningxing ay tumubo ng steady at payapa. Well, gaya ng inaasahan, habang tumatanda ang luya ay mas lalong umaanghang, nagawang makita ng malinaw ni Prime Minister Zhou ang buong sitwasyon sa isang sulyap lang. Sambit ng Crown Prince sa kanyang isip, binavalue ng kanyang ama si Ningxing, papaano iyon naging posible? Napakalinaw na sa ngayon, iyon ay isang hamak na lamang na lumpo nang wala si Xinlang, iyon ay mas masahol pa sa aso. Mahirap paniwalaan, tama ba dugtong ni Prime Minister Zhou, subalit umano'y iyon ang katotohanan. Ngunit bakit naman, tanong ng Crown Prince, maging si Ningqi ay di hamak na higit na mas superior kaysa sa kay Ningxing? Inilahad ni Prime Minister na binalak ni Zongyao na ipakasal si Zong Shishi sa anak na lalaki ng Martial Prince, at dahil doon, nadiskubre ng hari na ang Third Prince ay nakikipagsabwatan din sa Yan Capital. Ito at si Ningqi ay parehong umaasa sa imperyo. Ayaw ng hari ng ganoong uri ng successor, ang gusto nun ay isang heir, na mayroong kakayahang mapanatiling independent ang Yu State. Napasandal ang Crown Prince sa kanyang narinig, subalit umano'y kahit na ano pa ang mangyari, ang Yan Empire pa rin ay ang kanilang soberano, kung kaya, ano naman ba ang mali sa pag-asa sa Yan Capital? Ningilahad ni Prime Minister Zhou kasabay ng pagtayo na sasabi lang nito ang bagay na ito ngayon, dahil subalit once na ito ay mag-ascend na sa trono, siya ay natatakot na ang set ng mga plano nito ay tuluyang magbabago. Hindi lang yun, dahil sa ngayon ang puso ng Majesty ay nakasandal na ng husto patungo kay Ningxing. Isa pa, si Ningxing ay hindi gaya ng ini-imagine nito. Maaari ngang iyon ay hindi exceptionally brilliant, iyon naman ay resolute at courageous, mayroong will at boldness na hindi kayang pantayan ng mga ordinaryong tao lang. Talagang iyon ay magiging isang napakainam na ruler kung sakali. Ganito ang naging reaksyon ng Crown Prince sa kanyang narinig. Hindi makapaniwalang ganito kataas ang tingin ng kanyang Prime Minister na grandpa sa utol-utol na Ningxing na iyon. Si Prime Minister Zhou ay dumugtong. Inilahad na sa nakaraan ang Majesty ay natatakot na ito at ang Third Prince ay bubuo ng opposing factions, kung kaya ang mga ito'y sinupres na nun mula sa simula hanggang sa dulo, subalit ang mga ito'y hinayaan lang na mag-contend, hindi binasag. Gayunpaman, ngayon ang ginawa nung pag-provoke sa mga ito sa isang open conflict ay isinagawa nun upang protektahan si Ningxing. Binabalak na iyon ay obserbahan pa ng mas maigi, nang makita kung talaga bang iyon ay nararapat na siyang magmana sa trono. Moreover, ang Majesty ay nananatiling still from time to time nag-iisip sa posibilidad ng pagbabalik ni Xinlang. Tugon ng Crown Prince sa patanong na tono? Si Xinlang ay babalik? Iyon daw ay imposible. Well, lahad ni Prime Minister Zhou sa gaganaping digmaan sa pagitan ng Southern State at Wu State, hanggat ito lang ay matalo, talagang si Xinlang ay maaaring makabalik. React ng Crown Prince? Iyon daw ba ay nababaliw na iyon ay ang hari ng Yu State? Sinasabi raw ba nitong sa kagustuhan nung makabalik si Xinlang, nihahayaan nung sila ay matalo sa paparating na digmaan?
Well, tugon ni Prime Minister Zhou, hindi naman ganoon ang kabuuang sitwasyon, ang Majesty ay hindi foolish. Siyempre deep down iyon ay umaasang maipapanalo nila ng agaran sa bagay na iyon, ay wala itong dapat na ipag-alala. Gayunpaman ang gusto niyang sabihin rito kapag ka ito ay nanalo si Xin Lang ay hindi na makakabalik pat si Ningxing ay tuluyan ng mawawalan ng pag-asa, ngunit sa kabilang banda, siya ay pinutol ng Crown Prince. Inilahad na hindi maaaring ma-elevate nun si Ningxing sa ganoong extent dahil kahit na maipanalo pa nila ang digmaang paparating once na ang kapangyarihan ni Ningxi ay umunlad pa ng husto, iyon pa rin ay ang siyang magiging pinakamalaking threat sa kanila. Well, lahad ni Prime Minister Zhou, si Third Prince Ningxi ay tiyak na tutungo sa Chanbi Province upang kunin ang post bilang Grand Governor, habang ang post naman bilang Central Governor ng Chenio ay mapupunta kay Zhu Che. Ang tanging bagay lang na mailalaban nila ay ang posisyon bilang Central Governor ng Jiangxi Province, ngunit syempre ang post na ito ay nakatakdang mapasa kanila sapagkat maging sa isip ng Majesty ay napagpasyahan na iyon ay mapupunta kay Zhang Zishu. Ang gusto lang naman nung mangyari siya bilang Prime Minister ay tumungo doon magmakaawa, at aminin ang nagawa niyang pagkakamali kailan lang. Thus sa sumunod ngang araw si Prime Minister Zhou ay nanginginig na pumasok sa Royal Palace. Prime Minister Zhou, alalay ni King Ning Yuanxian, nagtanong kung bakit ito tumungo rito. Prime Minister, hindi raw ba't ito ay mayroong sakit? Kung mayroon mang kung anong bagay, maaari namang ito'y magpadala na lang ng tao upang i-inform sila. Your Majesty, tugon ni Prime Minister Zhou, ang matandang ministrong ito ay hindi nakadalo sa korte sa loob ng ilang araw, napabayaan ang kanyang tungkulin, ang bagay na ito'y kasalanan niya. Pakiusap Prime Minister, pighil naman ng hari umano'y pakiusap, wag nitong sabihin ang bagay na ito. Ang ruler at ang kanyang ministro ay nagpalitan ng courtesy at sa kanilang pagupo, ang outward attitude nila patungo sa isa't isa ay naging mas magiliw pa kaysa sa dati. Gayunpaman ang katotohanan pareho ng alam ng dalawang panig na ang fracture sa pagitan nila ay hindi na may pagtatagpi pa, ang mga bagay-bagay ay hindi na maibabalik pa sa dati. Ang matandang servant na ito ay nagsilbi na sa Majesty sa loob ng mahigit 30 taon. Lahad ni Prime Minister Zhou, at ang posisyon na hawak niya ngayon ay hawak niya na sa nagdaang 22 taon. Kung kaya naman talaga wrong, nakakahiyang aminin, na ang isang Prime Minister na tulad niya ay walang anumang mahalagang bagay na na-accomplish sa nagdaang 2 dekada. Nagtanong si King Ning Yuanxian kung bakit naman ba sinasabi ng Prime Minister ang ganitong uri ng bagay, ito ay ang haligi ng Yu Kingdom, isang matayog na punong humahawak sa kalangitan. Tumugon si Prime Minister Zhou na sa nagdaang mga taon ang matandang ministrong ito ay pinutakte na ng napakaraming karamdaman, moreover sa kanyang edad, ang kanyang paningin ay lumalabo na rin. Kung kaya kapag ka siya ay nagpatuloy pa sa paghawak sa posisyong ito, siya ay natatakot na siya'y magdudulot lang ng kasiraan sa mahahalagang mga bagay. Therefore ang matandang ministrong ito ay hinihiling na mag-resign sa kanyang post bilang Chancellor ng Changshu Terrace. Ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuanxian sa kanyang narinig, na patanong sa kanyang isip kung ano ang ibig sabihin ni Zhu Hongzhou sa paglalahad sa bagay na ito. Ginagamit ba nito ang retreat bilang daan upang maka-advance? Well, sa tingin niya'y mukhang hindi naman ganoon. Maaaring talagang inaako lang nito ang kanyang pagkakamali, no way, na talagang isusuko nito ang kanyang posisyon bilang Prime Minister. Pagdating ng panahon ang posisyong ito ay maaari namang ma-takeover ni Zhurong. Patungkol naman sa posisyon bilang Governor ng Tianan Province, ang bagay na iyon ay hindi pa rin tiyak. Sadyang sinusubukan lang nitong siya'y siyasatin upang makita kung talaga bang buo na ang kanyang isip na palitan ang Crown Prince o hindi. Ang old fox na ito sa pagkakataong ganito, ay sinusubukan pa ring i-test ang kanyang intensyon. Absolutely not, tugon niya kay Prime Minister Zhou kasabay ng pagyuko. Nagtanong kung siya ba ay nagkaroon ng anumang pagkukulang na nagdulot upang maisipan nitong mag-resign umano'y. Kung mayroon mang kung anong maling bagay na kanyang nagawa, siya'y maaari nitong sawayin sa paraang gusto nito, subalit wag nitong abandonahin ang Yu at umalis. Your Majesty, tugon ni Prime Minister Zhou, wag daw nitong ilagay ang matandang ministrong ito sa mahirap na sitwasyon. Kailangang magkaroon ng distinction sa pagitan ng ruler at subject, kailangang magkaroon ng distinction. Pakiusap, dugtong ni Prime Minister Zhou. Ang ginawang pagyuko'y mas binabaan pa. Pakiusap Your Majesty, wag nitong gawing mahirap ang mga bagay-bagay para sa matandang ministrong ito.
Prime Minister lahad ni King Ning Yuan Xian sabay awat kay Prime Minister Zhou kapag ka ito ay nag-agree na wag mag-resign, then siya ay tatayo. Ganito ang naging reaksyon ni Prime Minister Zhou sa kanyang narinig nilinaw ni King Ning Yuan Xian na kapag ka hindi nito binawi ang desisyon nito, then siya ay magbabaw ng ganito hanggang sa natitirang parte ng kanyang buhay. Very well lahad ni Prime Minister Zhou since ang matandang ministrong ito ay hindi hinahamak ng Majesty bilang mediocre at incapable, siya ay mananatili sa posisyong ito sa loob ng ilang araw. Look at you tugon ni King Ning Yuan Xian kasabay ng pagpunas ng pawis umano'y ang bigla na lang nitong pagbibitaw ng resignation ay nagdulot upang siya ay pagpawisan ng malamig, ang matandang ministrong ito ay nakakaramdam ng hiya tugon ni Prime Minister Zhou. Ning Yuan Xian dugtong niya sa kanyang isip ang gusto lang naman nito ay ang aminin niya ang kanyang pagkakamali gusto nitong siya'y hubaran ng dignidad ang Ning Yuan Xian na tumatayo ngayon sa harap niya ay isa ng tunay na soberanya, hindi na junior pa na gaya ng dati. Matapos ang palitan ng dalawa ng ilang pleasantries kahit na isang kataga ay walang nabanggit patungkol kay Zhang Zisho yet sa kanyang puso ay malinaw kay Prime Minister Zhou, na nasecure na ni Zhang Zisho ang posisyon bilang Central Governor ng Jiangxi Province. Sa puntong ito ay nagpaalam na si Prime Minister Zhou sa kanyang isip ay inilahad ng hari na si Xinlang ay talagang formidable ang lahat ng nangyari, ay akmang-akma sa naging prediksyon nun. Gayunpaman pagdating sa digmaan laban sa Qiang Army, ang mga katagang binitawan nun patungkol doon ay hindi maaaring magkatotoo. Ang eksena ay humawi sa residence ng Marquis of Xuanwo sa loob ay karga-karga ni Mulan ang anak ni Xinlang kay Xiaobing, nang bigla na lang mayroong kamay na tumapik sa kanyang puwet. Siyempre ito ay walang iba kundi si Xinlang How shameless baling ni Mulan ang kanilang anak ay narito yet ito ay umaasta na ng ganito ka-improper ng walang restraint, halik lang ang itinugon ni Xinlang. Sa kanyang isip ay inilahad ni Mulan na ang kanyang husband na matagal niya nang inaasam araw at gabi sa wakas ay bumalik na rin ang lalaking pinakamamahal niya ay bumalik na halos araw-araw, ay pinapanaginip niya ang pagbabalik nito. Mulan lahad ni Xinlang kasabay ng pag-agaw sa bata naglapat ng tingin sa tiyan ng kanyang asawa ito at ang kanilang anak ay parehong miss na siya tama raw ba, si Mulan ay tumango. Gayunpaman ang batay bigla na lamang umiyak lumalabas na ito pala ay tumae, si Xiaobing ay responde. Sa sumunod na sandali ay sumunggab na si Xinlang husband sambit ni Mulan napakaliwanag pa ang umasta ito ng ganito hindi raw ba, na dapat ito'y magpaabot muna ng paggalang sa kanilang mga magulang. Tumugon lang si Xinlang na ngunit miss niya na ito hindi niya na kayang pigilan pa dos siya nga, ay hindi na nagpigil pa. Makalipas ang isang oras ay inilahad ni Xinlang sa kanyang isip na lumalabas na matapos ang kanyang isang taong training sa capital ang kanyang combat power ay nag-increase na ng husto, si Mulan ay wala ng panama pa sa kanya. Ngunit still sa kabila ng katotohanang karga-karga nito sa kanyang sinapupunan ang kanilang anak si Mulan ay napaka-radiant pa rin ang pagmumukha nito'y mamula-mula sinabihan si Mulan, na ang kanyang precious ay talagang napakaganda. Pagsapit ng hapon ay nagsalo-salo ang pamilya ni Xinlang at Mulan kalakip na, si Dr. An at Grandmaster Lan. Kasunod ng long distance na kampay ay sabay na uminom si Mr. Xin at Marquis Jinzhou si Mr. Xin na ama ni Xinlang, ay nagsalita. Inilahad na sa araw na ito masasabi niyang ang kanilang pamilya ay talagang nagawang makapag-celebrate ng New Year umano'y hindi niya inaasahan na ang isang matandang tulad niya, ay magkakaroon pa ng tsansang ma-enjoy ang ganito kasayang araw. Sa parehong sandali ay maririnig ang pag-iyak ni Baby Xin Cheng anak ng kapatid ni Xinlang na si Xin Jianghe sambit ni Mr. Xin mukhang gusto ni Cheng ng roast.com ito raw ay tumungo sa kanya, ito ay hahayaang makatikim ng kanyang grandpa. Si Dr. An ay nakipagtagay din kay Grandmaster Li Chenkyo, sa kabilang gilid naman ay biniro ni Lady Su Peipei ang kanyang son-in-law na si Xinlang. Ang mess ay talagang napaka-lively yet sa isang sulok ay mukhang mayroong na out of place, ang sulok kung saan naruroon si Grandmaster Lan. Hasambit ni Xinlang sa kanyang isip lumalabas na mukhang si Grandmaster Lan daw ay nasa hunger strike pa rin sa parehong sandali, ay makikita ang ginawang pagdampot ng tinapay ng baby ni Xinlang. Child utos ni Mulan ang tinapay na ito ay ibigay nito kay Grandpa Lan sa kung anong dahilan, ay mukhang nagawang maintindihan ng baby. Ganito ang naging reaksyon ni Grandmaster Lan sa sumunod na sandali, ay napabuntong hininga na lang. Ang tinapay ay kanyang tinanggap na nangangahulugang, ang kanyang hunger strike ay tuluyang pumalya.
Kasabay ng pagtayo ay nagbigay ng utos si Shin Lang na bigyan ng isa pa si Grandmaster Lan dahilan naman, upang ito ay maluha. Sa sumunod na araw ay tumungo si Shin Lang sa residence ni Jin Hui kung saan naabutan niyang kumakain ang mag-asawa. Siya nga pala ang asawa ni Jin Hui na si Jing Hongxian ay anak na babae ni General Jing Tuo na namatay noon sa mga kamay ni Shin Lang. Iyon nga ba ay namatay? Ang pangyayaring iyon ay hindi ko na maalala ng malinaw, ang natitiyak ko lang, iyon ay natalo kay Shin Lang. Ang mag-asawa'y tumayo si Jin Hui, ay nagpaabot ng pagbati. Hasambit ni Shin Lang, so ang mga ito raw pala ay kumakain pa rin, subalit ang dish na ito na niluto ni Janyang ay mukhang malala. Ang babaeng iyon ay mukha namang capable, subalit hindi niya inaasahan na ang cooking skills nun ay actually ganito kalala. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Jin Hui sa kanyang narinig sapagkat, ang nagluto sa pagkaing ito ay hindi naman si Janyang kundi ang kanyang asawa mismo na nasa tabi niya ngayon. Sinabi ni Jing Hongxian na ang young master ay hindi pa nagkakaroon ng tsansang matikman ang kanyang cooking, kaya imbes na pumili pa ng ibang araw, bakit hindi na lang ngayon? Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip, so hindi pala si Jin Janyang ang nagluto sa mga dish na narito. Alright, tugon niya kasabay ng pag-upo sa parehong sandali, ay nag-imit ng dark aura ang mga pagkaing nakahain. Gaya ng inaasahan, sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, ng matikman umano'y ang lasa ay kasing lala ng itsura. Ang buhay ni Jin Hui rito ay talagang hindi madali. Missing lahad niya, subalit si Hongxian ay agad na sumabat. Hindi na raw kailangan pang magsalita ng young master, ang sinapit ng kanyang ama ay kagagawan lang din nun, kaya hindi na nito kailangan pang makaramdam ng guilt. Young master, dugtong pa ni Hongxian, ito raw ay wag lang mag-focus sa pag-inom, ito rin ay kumain. Miss Jing, sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, sinusubukan ba nitong ipaghiganti ang ama nito? Siya ba'y binabalak nitong lasonin gamit ang mga pagkain na ito? Mula doon pagsapit ng gabi, ay tumungo naman si Shin Lang sa study room ni Marquis Jinzhou. Father-in-law, bungad ni Shin Lang, nagtanong kung gaano na karaming tao ang naroon ngayon sa Lezhou Island. Tumugon si Marquis Jinzhou na mahigit sa 80,000. Mahigit sa 50,000 ang nirelocate mula sa kanilang teritoryo, at ang Tiandao Society ay matagumpay na nakapagdala ng dagdag na 30,000 mga displaced farmers mula sa iba't ibang rehiyon. Matapos ang mahigit sa isang taong development, ang mga bagay-bagay sa wakas ay napunta na rin sa tamang track. Maraming mga village at bayan na ang na-revitalize. Nagtanong si Shin Lang kung ang kanilang relasyon ba sa Tiandao Society ay stable. Oo, tugon ni Marquis Jinzhou, stable, napaka-stable. Buntong hininga ni Shin Lang, sa kanyang isip ay inilahad na wala pa ring ipinagbago aside sa mga official matters. Siya at ang kanyang father-in-law ay wala ng ibang bagay na maaaring mapag-usapan pa. Ito ay lubhang napakaseryoso. Sa kabilang banda, pakiramdam niya'y mas madaling kausap si King Ning Yuan Xian. Sinabi ni Marquis Jinzhou na ang Secret Island doon ay naihanda na. Good, tugon ni Shin Lang, maraming salamat father-in-law. Mula doon ay tumungo naman si Shin Lang sa kanyang mother-in-law. Ang lahat ng mga sabi-sabi patungkol sa hari, kay Consort Bayan at sa Reyna, ay ikinwento niya kay Lady Su Peipei. Hihingisi ni Lady Su Peipei, tanging silang lang daw ang nakakapagkwento sa kanya ng ganito karaming interesting na mga bagay. Syempre naman, tugon ni Shin Lang. Idinugtong ni Lady Su Peipei na araw-araw ay iniinom niya ang gamot na ni-raise eta nito. Siya rin ay araw-araw na umiinom ng soybeans gaya ng sinabi nito, bilang supplement sa kanyang female hormones. Oo nga pala lang, siya'y tulungan nitong tingnan kung anong uri ba ng facial mask ang kailangan niyang gamitin, yung moisturizing ba o yung oil control. Nang biglang dumating si Mulan, nagsabing ang baby ay nakatulog na. Well, lahad ni Lady Su Peipei kung ganun, ang mga ito raw ay bumalik na at magpahinga. Buntong hininga naman ni Shin Lang, inilahad sa kanyang isip na mayroon pang ilang mga topic na hindi nila nadidiscuss, subalit ang matulog kasama si Mulan at ang baby, ay hindi na rin naman masama. Husband, sambit ni Mulan sa loob ng silid, hindi raw ba't sila ay nagkasundo na sa gabing ito ay matutulog lang at wala nang iba pang gagawin. Alright, tugon ni Shin Lang. Gayunpaman, makalipas lang ang ilang sandali ay sinabi ni Mulan na maaari namang siya'y halikan nito, subalit hindi allowed na gumawa ng ibang bagay. Alright, tugon ni Shin Lang. Sa hindi katagalan ay sinabi ni Mulan na siya'y maaari nitong halikan sa ibang parte, subalit hindi allowed na gumawa ng ibang bagay. Alright, tugon ni Shin Lang. Gayunpaman, makalipas lang ang ilan pang mga sandali ay pamatong na si Mulan, hinimok si Shin Lang na subukan ang ibang posisyon.
Ang oras ay dumaloy ng napakabilis sa nagdaang ilang araw si Xinlang ay halos tuluyang na-immerse sa sweetness sa piling ni Mulan para bang ang bawat pores ng kanyang katawan ay napuno ng kaligayahan though ang kanyang likod, ay medyo sumakit ng kaunti. Si Mukong naman sa kabilang dako, ay nanumpang magbabawas ng timbang at magiging mas gwapo. Siya ay araw-araw na kumain sa tamang diet tumatakbo ng 20,000 metro ni nagpa-practice pa ng martial arts, dahil sa siya ay nasaktan ng husto ni Zuning. Sa isang kisap-matay 5 araw na ang lumipas si Xinlang ay sumakay sa barko naghahandang tumungo sa Lezhou, sa isang partikular na secret island. Gusto sanang manatili ni Xinlang sa piling ng kanyang mga minamahal sa magpakailanman sa totoo lang sa kasamaang palad siya'y maaari lang na manatili sa loob ng 5 araw, dahil kailangan niyang tumungo sa secret island na iyon. Ang dagat na ito ay balot ng hindi mabilang na mga isla sa lahat ng sukat marami sa mga islang ito ay nakakubli sa pangunahing rutang dagat walang dumadaang barko sa malapit at isa sa mga islang narito, ay pinangalanan ni Xinlang bilang Nirvana Island. Sa sumunod na panel sila ay tumapak na sa Nirvana Island kung saan, bumungad ang mga Zero Bloodline children. Not bad sambit ni Xinlang sa kanyang isip samot-saring ingay ang maririnig ang mga taong ito dugtong ni Xinlang sa kanyang isip ang mga ito ay ang tunay na Zero Bloodline individuals para naman dun sa 3,700 na sinamsam ng Third at Crown Prince, ang mga iyon ay mga inferior. Grandmaster baling niya ito ay ang army na gusto niyang e-train nito tiyak na ang mga ito ay mag-aangat sa walang kapantay nitong arrow technique sa pinakamataas na level, tiyak na ang mga ito ay ang siyang magiging pinakamalakas na army sa mundo. Sa kasagsagan ng pagtungo ni Xinlang sa Nirvana Island, ang internal affairs ng U-Nation ay nagsimulang mag-steer. Ang hari ay publikong nagdeklara na ang akusasyon ng embezzlement laban kay Zhang Zishu ay fabricated lamang thus ito na, ay ang siyang inappoint bilang Central Governor ng Western Heaven Province. Ang conflict sa pagitan ng faction ng Third at Crown Prince ay pansamantalang hamupa at ang korte, ay pumasok sa bagong phase of balance. Sa 3 ng Abril ang Marquis of Wuan na si Zhu Che ay bumalik na sa capital ito ay minsan nang naka-achieve ng great merit sa isang battle para kay King Ning Yuan Xian at siyang may hawak sa kontrol sa Blackwater Bureau sa loob ng ilang dekada, on behalf kay Ning Yuan Xian. Nanatili sa Yan capital sa loob ng mahigit 10 taon upang mag-handle ng complex affairs sa wakas siya'y nakabalik na, sa sentro ng kapangyarihan ng U-Nation. Sa loob ng study room, ay nagpaabot ng pagbatit paggalang si Marquis Zhu Che sa hari. Sinabi ni King Ning Yuan Xian na ito at ang Hidden Yuan Society ay mayroong napaka-close na relasyon sa kanyang isip ay inilahad ni Marquis Zhu Che na ang National Commander ay nagsasalita pa rin direkta walang anumang pretense, nagpapakita na ito ay mayroon pa ring tiwala sa kanya. Oo tugon niya dati sila raw ay mayroong napaka-close na relasyon noon ang Hidden Yuan Society at ang Blackwater Bureau ay madalas na nagko-cooperate, ang mga iyon din ay tumulong sa kanila noon laban sa Jin Clan. Ang Zhong Clan ay gustong mag-arrange ng marriage sa Martial Prince ng Imperyo ano ang tingin nito tanong ni King Ning Yuan Xian, tumugon si Marquis Zhu Che na siya ay hindi agree. Siya ay minsan nang nagpadala ng sulat kay Elder Zong subalit iyon ay naging malamig gayunpaman ngayon ang binabalak na marriage na iyon ay nabasag na, si Xinlang ay naka-accomplish ng good deed. Patungkol naman sa grudges sa pagitan nito at ni Xinlang ano ang pananaw nito tanong ni King Ning Yuan Xian tumugon si Marquis Zhu Che na ano man ang gustuhin nun, ay tatanggapin niya. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip mukhang ito raw ay nagsasabi ng totoo patungkol naman kay Ning Xing tanong niya, ano ang pakiramdam nito? Nagtaka si Marquis Zhu Che kung bakit itinatanong ng Majesty ang patungkol sa bagay na ito tumugon, na hindi niya alam. Muling nagtanong si King Ning Yuan Xian kapag ba nakuha nito ang posisyon bilang Central Governor ng Chenyu papaano ito magko-coexist sa Chenyu Governor tumugon si Marquis Zhu Che na parang tubig ilog, hindi mag-e-invade sa balon. Alright lahat ni King Ning Yuan Xian ito raw ay maaari nang umuwi dahil malamang, na ito ay anxious nang hinihintay ng pamilya nito. Oo tugon ni Marquis Zhu Che kasabay ng pagyukod pagkatayo'y mayroong inilabas na kahon Your Majesty, ito raw ay ang regalong dinala niya para rito mula sa Yan Capital.
Inutusan ni King Ning Yuan Xian si Eunuch Lee na tanggapin ang regalo. I obey your command. Tugon ni Eunuch Lee sabay dugtong sa kanyang isip na ang Majesty ay hindi basta-bastang tumatanggap ng regalo mula sa kanyang mga subject, kaya ito ay nangangahulugan lang na si Zhu Che ay mayroon pa ring significant na bigat sa puso ng Majesty. Ang eksena ay lumipat sa residence ng Zhou clan kung saan, si Zhu Zu at Young Master Zhu ay nagpaabot ng pagbati sa kanilang ama. Maging ang third prince ay tumayo, at nagpaabot ng pagbati. Sa pagkakataong ito ang third prince ay naka-achieve ng total victory sa 5 governors ng buong realm ay 3 ang nagawa niyang maklaim. Maraming mga tao ang nagsuot ng cheerful na expression yet ang pagmumukha ni Marquis Zhu Che sa kabilang banda, ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Ngayon lahad niya sa third prince kasabay ng pag-upo sa battle for supremacy, ito ay nasa disadvantage na sitwasyon. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Young Master Zhu Father lahad niya nagtanong kung bakit sinasabi nito ang bagay na ito kailan lang ay patuloy ang kanilang panalo sa 5 governors ng realm, ay 3 ang kanilang naklaim. Tumugon si Marquis Zhu Che na ito ay nagpapakita lang kung gaano kakritikal ang sitwasyon. Isa pa, bakit ba bigla na lang i-appoint ng Majesty ang third prince, hindi raw ba't nang kumprontahin nila ang crown prince at maprotektahan si Ningxing? Ganito ang naging reaksyon ng 3 sa kanilang narinig. Napatanong si Young Master Zhou kung papaano ito naging posible, kung wala si Xin lang si Ningxing ay walang silbi. Sa kasamaang palad ay tumugon lang si Marquis Zhu Che na ang individual na nagbitaw sa mga katagang iyon, ay ang siyang tunay na walang silbi. Ang Majesty ay magnanimous at unrestrained yet sa nagdaang mahigit 20 taon, ang Yu Nation ay nakaipon ng napakaraming problema. Sa sandaling ito ang pinakakailangan ay isang individual na nagtatrabaho ng walang kapaguran para sa korte. Si Ningxing ay strong-willed, determinado at kailan lang, ang ginawa nung pag-handle sa mga isyu ng Chenio City ay napakahusay. Moreover ang ginawang asta ni Elder Zong ay napaka-apurado. Ang iyon ay publikong mag-arrange ng marriage sa royal family ng Great Yan Empire. Sa tingin nito sa ginawa nung iyon, papaano titingnan ng Majesty ang third prince? Hanggat ma-ensure lang nila na ang Great Yan Empire ay hindi kumontre sa pag-ascend ng third prince iyon ay sapat na. Dahil pagdating sa closeness patungo sa Great Yan royal family, sila'y hinding-hindi may kukumpara sa Zhou clan. Well indeed, tugon ni third prince Ning Chi, mukhang ganoon nga ang kaso. Muling nagsalita si Marquis Zhu Che. Next, lahad niya ang susunod na crucial point ay ang battle sa Southern O Nation. Ang Crown Prince ay tiyak na magpa-participate at kapag iyon ay nanalo kahit na gaano karaming governors pa ang mayroon sila, ang posisyon nun ay hindi nila maooga. Kapag iyon naman ay natalo din, ang panganib sa U Nation ay lilipat sa North at West. Pagkatapos nun ay hindi na ang Crown Prince ang kalaban nila, at wala nang mag-e-spark pa na factional conflict sa palasyo. Kung kaya naman kailangan nilang makuha ang lubos na military power, tanging kapag mayroong army lang ang isa ay magiging hari. Kailangang maintindihan ng mga ito ng malinaw ang patungkol sa bagay na ito. Yes Father, tugon ni Young Master Zhou. Dumugtong si Marquis Zhu Che na ang mga ito ay maglapat ng mata kay Xin lang iyon ay maaaring lumitaw anumang oras, pagmasdan ng mga ito ang bawat nung galaw. Father, lahad ni Young Master Zhu, perhaps maaari raw nilang gamitin ang kanilang koneksyon sa Futo Mountain upang patayin ang Xin lang na iyon. Tumugon si Marquis Zhu Che na kapag iyon ay napatay nila, syempre iyon ay mainam, sapagkat ang taong iyon ay isang hidden calamity para sa kanilang pamilya. Sa sumunod na araw ay ipinatawag ng hari si Ninggang, ang Grand Governor ng Northern Heaven Province sa capital, nilipat sa Ministry of Personnel. Tinanggap ni Third Prince Ning Chi ang posisyon bilang Grand Governor ng Northern Heaven Province bilang kapalit ni Ninggang, at sa gabing iyon, ang Chenyu Central Governor's Mansion ay in-elevate ang status patungo sa Grand Governor's Mansion. Si Marquis Zhu Che ay ginawaran ng titulong Junior Protector ng Crown Prince, at siyang humawak sa command ng Chenyu Governorship. Nang marinig ang decree na ito, ang mga court officials o mga ministro mula sa faction ng Crown Prince, sa muli ay nabigla. Ano sambit ng isa sa kanyang isip, talaga raw bang ganoon ka pinapaboran ng Majesty si Zhu Che? Sinabi ng isa na ang lahat ng ito ay ginawa ng hari para lamang kay Zhu Che. Hindi raw ba't ito'y kalabisan naman inilahad ng isa pa na sa hinaharap? Kapag kaganusto ng taong itong pumasok sa secret chamber, ay tiyak na madali lang nitong makukuha. Sa 9 ng Abril ay sa wakas, ang Northern Expeditionary Army ay dumating na.
Sa kanyang isip ay inilahad ng hari na para lang sa mismong araw na ito ay nilinlang ni Xinlang ang mga nobles ng capital upang makalakam ng 5 milyon para lang sa mismong araw na ito ay kinalaban niya ang Hidden Yuan Society para lang sa mismong araw na ito ay in-expel niya si Xinlang sa capital upang masecure ang stability ng korte at ngayon, sa wakas ay makakapagmarcha na ang kanilang main army. Sumigaw si King Ning Yuan Xian na sa araw na ito ng tagumpay siya ay mananatili rito upang i-welcome ang pagbabalik ng mga ito. Long live your majesty, long live hiyaw ng mga sundalo, tiyak na ang kanilang Yu Nation ay magtatagumpay. Pagkatapos na inumin ang alak ay binasag ni King Ning Yuan Xian ang bowl. Sumigaw na ang auspicious hour ay dumating na ang army ay maaari nang magmarcha. Yes sir, tugon ng mga sundalo. Ang order ay naibigay na ngayon lang agad-agad ang 80,000 hukbo ay nagsimulang magmarcha patungo sa timog, patungo sa battlefield ng Nano Kingdom. Sa puntong ito ay hindi pa tuluyang nayu-unify ni Qiang Jun ang Shaman tribes habang ang army ng Yu Kingdom pagkatapos na ma-assemble lahat-lahat, ang bilang ay umabot sa 130,000. Sa kanyang isip ay inilahad ng hari na ito ay ang tunay na Battle of National Destiny, isang labanan sa pagitan ng dalawang buong bansa. Last time na nagkaroon ng ganitong scale ng digmaan ay sa kasagsagan ng Wu Yu War. Ang kanilang Yu Kingdom noon ay naka-achieve ng decisive victory na panalunan ang halos 20 taong kapayapaan umangat, at naging number 1 powerhouse ng katimugan. Kung kaya maging sa pagkakataong ito ay tiyak na ang mandato ng kalangitan ay nakatadhana rin sa kanilang side, ang battle na ito ay tiyak nilang mapapanalunan. Hasambit naman ni Xinlang sa kanyang isip sa Nirvana Island. Lumalabas na ang kanyang ginawang pag-arte ay naging napaka-flawless dahil ang mga taong iyon mula sa Hidden Yuan Society, ay talagang naniwalang gagawin niyang lantaran ang pag-gather ng mga zero bloodline individuals. Mag-register ng hayagan habang naggagather ng mga tao sa tanghaling tapat. Ano iniisip ba ng mga iyon na siya ay isang tanga? Iniisip ba ng mga iyon na siya'y mananakawan ng mga iyon ng ganon-ganon lang? Ang 3,900 kataong narito ay ang tunay na zero bloodline. Yung mga nagtataglay ng great abilities na hindi pa nagkakaroon ng moment ay ang siyang tunay na magpapagulat sa iba. Sa araw ng biglaang paglitaw ng Second Nirvana Army sa battlefield ay tiyak na magkakaroon ng special effect. Victory through surprise. Sinabi ni Grandmaster Lan na ang mga zero bloodline individuals na ito ay talagang napaka-sensitive at pure, subalit, ang mga ito ay lubhang napakamahihina. Ang ganitong uri ng mga tao kahit na sumalang pa sa matinding training, ay hindi maaaring ipadala sa battlefield. Sa kanyang isip ay inilahad ni Xinlang na si Grandmaster Lan daw ay namuhay in seclusion sa loob ng napakahabang panahon, kaya ito ay walang anumang alam patungkol sa reputasyon ng Nirvana Army. Ito rin ay hindi naniniwala na siya ay mayroong kakayahang mag-transform ng bloodline, kaya tanging kapag nakita na nito ang resulta doon lang ito makukumbansi. Master Lan, lahad ni Grandmaster Li Chenkyu, pakiusap ito raw ay mapanatag, rest assured, sapagkat personal niyang nasaksihan ang ginawang matagumpay na pagkumpleto noon ni Young Master Shin sa bloodline transformation. Deception, hiyaw ni Grandmaster Lan Li Chenkyu. Bakit naman daw ba siya maniniwala rito? Binasag nga nito ang sinumpaan nitong pangakong wag i-reveal sa kahit na sino man ang kanyang place of seclusion. Nagdala pa ng mga tao rekta sa kanyang pinto, upang hulihin siya. Inilahad kay Xinlang na ang mga ito'y binigyan nito ng best food, then pinapag-aral ng archery theory. Araw-araw nagbibigay ng paliwanag patungkol sa mga bagay na tulad ng parabola, gravity, speed at wind force. Subalit kahit na ang lahat ng iyon ay masaulo pa ng mga ito at ma-recite maging sa kanilang panaginip, ay wala ring silbi. Ang katawan ng mga ito ay lubhang napakahina ni hindi nga kayang humila ng mga ito ng anumang bowstrings, hindi maging ang panang pinakamagaan. Si Xinlang ay tumayo lang at nag-inat. Grandmaster Lan daw wala naman dong dapat na ipagmadali. Ilang araw mula ngayon, ay makikita ng sariling mga mata nito ang resulta. Kasunod nito'y nagbigay ng order si Xinlang sa Second Nirvana soldiers na bumalik na sa kani-kanilang silid. Understood, tugon naman ng mga ito. Sa loob ng main camp ay inihanda na ang mga golden goo insect medicines, inilagay sa mismong kahon na kakagawa lang ni Xinlang. Nagbigay ng instruction si Dr. An sa mga warriors na naatasan bawat tao ay makakatanggap ng tig-100 doses at bawat isa ay responsable sa pag-administer ng injection sa 100 Nirvana soldiers.
Sa sumunod na panel ay sinimulan na ang pag-inject sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na ang teknik na ito para sa pag-transform ng bloodline ay na-master na sadyang, ang transformation process ay napakasakit pa rin. Sa sumunod ngang sandali ay naramdaman na ng mga subjects ang matinding sakit. Grabe, sambit naman ni Grandmaster Lan sa kanyang pagkabigla sa pagmumukha ng mga taong ito. Napakalinaw daw na ang mga ito ay nakakaramdam ng matinding sakit, yet kahit na isa ay walang nagpakawala ng miserableng hiyaw, walang kahit na isang struggle. Papaano na-train ang mga ito sa ganitong extent? What APT lang at ang katawan ng mga ito ay napakahihina, dahil kung hindi lang ganoon, tiyak na ang mga ito ay magiging elites ng mundo. Mula doon ay lumipas ang ilan pang mga oras sa puntong ito, ang lahat ng 3,900 na zero bloodline individuals ay naturukan na. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip, sinasabi ni Grandmaster Lan daw na siya ay hindi naniniwala, yet mula sa umpisa hanggang sa dulo hindi niya ito nakitang kumurap kahit na isang beses. Napakalinaw na ito ay napaka-eager na nag-aabang sa milagrong mangyayari. Grandmaster, lahad ni Shin Lang ang susunod na step ang mga ito ay mahuhulog sa malalim na pagkakatulog sa loob ng mga 2 o 3 araw, kaya sa ngayon, turn na nito. Turn para sa ano? Pagtataka naman ni Grandmaster Lan, tumugon si Shin Lang, na upang mag-perform ng surgery sa katawan nito. Surgery, pasigaw na tugon ni Grandmaster Lan. Ano ang ibig daw ba nitong sabihin? Puputulan nito ang lahat ng kanyang mga litid one by one, then tatahiin pabalik. Ang tunog daw nito gusto na nitong patayin ang matandang ito. Siya raw ay wag nitong galawin ni wag hawakan. Umano'y sa tingin niya ang pagiging paralisado ay ayos lang naman, ayaw niya nang makarecover pa. Li Chen-kyu, hiyaw niya pa, you bastard. Siya raw ay ilabas nito rito, ayaw niya ng surgery. Umano'y no way. Sa kanyang isip ay inilahad ni Lady Q na noon si Master Lan daw ay isang heroic at formidable figure, yet ngayon, ito ay na-reduce na sa ganitong estado. Sa bandang huli ay wala ring nagawa ang matanda, ihiniga, at pinainom ng anesthetic. Makalipas ang 15 minuto ay sinimulan na ni Shin Lang ang leg surgery. Sa kanyang isip ay inilahad na ang operasyong ito ay hindi malaki, subalit napakahirap. Ang lahat ng litid at meridians ay kailangang accurate na mahiwa at ma-reconnect, not to mention ang kanyang kakulangan pagdating sa mga complex na mga surgical equipments. Ultimo, surgical microscope nga ay wala, buti na lang at siya ay mayroong eyebrows na mayroong kakayahang ma-achieve ang kaparehong effects. Makalipas ang 5 oras ay nakaramdam ng sakit si Grandmaster Lan, o sambit ni Shin Lang, so ito ay nagising na. Nagtanong si Grandmaster Lan kung kamusta ang resulta. Ibinunyag ni Shin Lang na ang leg surgery ay naging successful, subalit ang eksaktong resulta ay later pa nila malalaman. Well, tugon ni Grandmaster Lan, kung ganun salamat Shin Lang. At makalipas ang 3 araw, ay nabigla si Grandmaster Lan sa kanyang nasaksihan. Siya'y hindi makapaniwalang talagang nag-succeed, hindi makapaniwala, na ang bloodline ng mga ito ay talagang na-transform. Umano'y ilang araw lang ang nakararaan ang mga ito ay napakahihinang, ngunit ngayon bawat isa ay mayroon ng kakayahang buhatin ng napakadali ang isang 250 gin na stone weight, humila ng string gamit lamang ang kalahati ng kanilang full strength, at tumakbo ng 150 steps in less than 10 breaths. Umano'y walang anumang army sa mundong ito ang mayroong kakayahang ma-achieve ang mga bagay na ito. Ang Niepan army na ito ay talagang na-reborn, na para bang nirvana. Grandmaster Lan daw, lapit ni Shin Lang, ang katawan nito ay hindi pa tuluyang nakaka-recover, kung kaya, siya ay nag-arrange na muna ng iba upang siyang mag-instruct sa mga sundalo. Sa ngayon ay sinisimulan ng araling muli ng mga ito ang fundamentals ng archery. Tini-train ang kanilang lakas, speed at agility. Ang mga bagay na ito ay kailangan nilang maisagawa sapagkat ang environment ng Nano Kingdom ay napaka-harsh at ang shaman tribes ay parehong powerful at walang takot sa kamatayan. Ang mga iyon ay hindi madaling i-deal. Siya ay nakagawa na ng mga arrangements sa mga ito upang sumailalim sa 2 types ng training bawat araw. Una ay ang ultra-heavy marching sa ilalim ng napaka-harsh na kondisyon. Pangalawa ay ang constant bow drawing drills, bilang training sa arm strength ng mga ito at archery field. Ang span ng Nirvana Island ay nasa ilang daang square kilometers, covered kahit saan ng mga primeval forest at matatarik na cliff, halos walang anumang path. Napakainit sa lugar na ito. Ang mga gubat ay punong-puno ng mga makamandag na ahas at mga poisonous na insekto. Ang environment dito ay katulad sa environment ng Nano Kingdom.
Kinabukasan napakaagap ay maririnig na ang boses ng acting instructor inanunsyo na para sa unang marching training, ang bawat isa ay mayroong kargang 100 gin at magpapabalik-balik sa 350 ling distansya, ang limit ay 2 araw at gabi. 2 araw mula ngayon siya ay maghihintay dito kapag ang mga ito ay hindi nakabalik sa kampo bago o sa pagsikat ng araw, ang mga ito ay mae-expel sa Nirvana Army agad-agad. Ngayon ang mga ito raw ay umalis na yes sir sabayang tugon ng mga sundalo, at sila'y nagsimula na ngang magmarcha. Back and forth sa distansyang 350 li sa loob lang ng 40 oras sambit ni Grandmaster Lan sa kanyang isip ang tunog pa lang, ay napakahirap na. Walang anumang kalsada rito along the way ay maaaring ang mga ito ay tumawid sa mga ilog dumaan sa mga gubat, at umakyat sa mga cliffs. Ang mga ito rin ay mayroong karga-kargang 100 gin ang bagay na ito ay practically isang death training yet sa 3,900 taong narito, ay walang kahit na isang nagreklamo. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na ayon sa kanyang kalkulasyon at least 75% sa mga ito ang makakabalik sa tamang oras para naman sa natitirang 5% ang mga ito ay kailangang i-dismiss, ang Nirvana Army ay hindi maaaring tumanggap ng mga mahihina. Mula doon ay lumipas ang 2 araw 2 oras bago sumikat ang araw, ay naghihintay na ang 4 sa pagbabalik ng Nirvana Army soldiers. Sa kanyang isip ay napatanong si Shin lang kung ano ang nangyayari bakit wala pa rin kahit na isang nakakabalik ayon sa kanyang kalkulasyon sa puntong ito dapat at least kalahati na ang magagawang makabalik yet ngayon, bakit wala pang kahit na isa. Ano ba ang gagawin niya sa pagkakataong ito kapag ang mga iyon ay hindi nakabalik sa tamang oras talaga bang e-expel niya ang lahat ng mga iyon ngunit kapag talagang ganoon naman ang ginawa niya, papaano pa mag-e-exist ang Second Nirvana Army? Ngunit kapag ang order naman ay hindi ma-enforce din ang kauna-unahang command ay magiging meaningless at ang army na ito, ay hindi magkakaroon ng kaluluwa. Mula doon ay lumipas ang 1 oras subalit wala pa ring makikitang kahit na isang aninong dumarating sa puntong ito, ay nakaramdam na ng pagkabahala si Shin lang. Sa puntong ito ay mahigit sa kalahating oras na lang bago sumikat ang araw at sa pagkakataong ito, ay mayroon nang namataan si Shin lang. Sa hindi kalayuan ay matatanaw ang ilang mga recruits na karga-karga ang kanilang mga kasamang wala ng lakas pa upang magpatuloy mukhang ang mga ito, ay nagtamo ng injury. Sa kanyang isip ay napatanong si Shin lang kung ano ang nangyayari rito, bakit ang mga ito ay sabay-sabay na bumalik. Sa ilalim ng normal na sirkumstansya ang mga ito ay dapat na bumalik ng paisa-isa, sapagkat ang differences sa individual pacing ay hindi maiiwasan. Maging sa marathon nga gaano ba kalayo ang agwat sa pagitan ng pinakamabilis at pinakamabagal at what's more, ito ay isang forced march sa layong 350 li. Siya nga pala ang 350 li ay nasa 175 kilometers bilis-bilis utos ni Shin lang sa mga naatasan, ang mga ito'y maghandang tanggapin ang mga iyon. Sa sumunod na sandali ay nagawa ng makarating ng mga recruits sa spot ang iba ay injured ang iba ay patay sambit ni Shin lang sa kanyang isip, yet ang lahat ay talagang dinala ng mga ito rito pabalik. Dahil sa ang mga ito'y tumangging abandonahin ang kanilang mga kasamahan kahit na yung mga bumagsak na ay dinala pa ng mga ito pabalik mayroon pang karga-kargang mabibigat na mga backpacks alam niya rong ang mga ito ay outstanding, subalit hindi niya ini-expect na ang mga ito ay magiging ganito ka-exceptional. Excellent sambit naman ni Grandmaster Lan talagang excellent ang mga ito ay talagang true seeds ng isang invincible army Grandmaster Lan daw hiyaw naman ni Lady Q, ito raw pala ay nakakatayo na. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Grandmaster Lan na patanong kung kailan papaano niya nagawang makatayo, umano'y noon hindi niya kayang gawin ang bagay na ito. So talaga raw palang nagawang ma-reconnect ni Shin lang ang kanyang tendons ng mayroong incredible na precision hahaha siya ay nakakatayo na, siya'y nakakatayo ng muli. Young Master Shin pakiusap ito raw ay maglaan din ng oras upang mag-perform ng surgery sa kanyang magkabilang kamay, kailangan niyang maturuan ang army na ito. Ang mga batang ito ay ang finest na nakita niya buong buhay niya kailanman ay hindi pa siya nakaka-encounter ng ganito ka-outstanding na mga youngsters, ang mga ito ay magiging greatest honor ng kanyang buhay. Umano'y kahit na gaano karaming exceptional disciples na ang naturuan niya noon wala sa mga iyon ang may kukumpara sa mga batang ito Young Master Shin ito raw ay tama, gusto niyang ma-reborn kasama ng mga ito.
Alright, tugon ni Shin Lang once na makarecover na ang mga binti nito, ooperahan niya rin maging ang magkabilang kamay nito. Sa sumunod pang mga sandali ang mahigit sa 3,000 Second Nirvana Army soldiers ay nagsitayo in formation, sa training grounds. Sa kanila'y walang maririnig na anumang reklamo o kaya naman tragic na pag-iyak, ang tanging ginawa lang nila, ay ang tumayo't tumindig ng matuwid. Ang acting instructor ay nagbigay ng order na bitawan ang kanilang dalang mga heavy gear, bumalik sa military camp, at bumabad sa medicinal bath. Ang mga namatay ay ipapadala sa morgue habang yung mga nagtamo naman ng injury, ay i-assign sa mga treatment rooms na naaayon sa kalubhaan ng kanilang natamong sugat. Ang ilang mga injuries ay lubhang napakalala, ang ilan ay nagtamo ng basag na buto, ang iba ay natuklaw ng makamandag na ahas habang ang iba naman, ay nagkaluray-luray ang laman. Si Dr. Antay Campan ng kanyang mga disipulo at iba pang mga physicians ay agad na nagsimulang manggamot, marami sa mga surgery ay complex, kaya si Shin lang na mismo ang nag-perform. Sa sumunod na araw ang buong Second Nirvana Army ay nag-hold ng solemn na temporary funeral ceremony para sa 15 fallen soldiers. Ang kanilang mga katawan ay direktang kinremate hanggang sa maging abo, ang kalahati ay ikinalat isinaboy sa dagat, habang ang kalahati naman ay inilibing sa lupa. Next, ang 3,000 kataong ito ay nagsimula na sa kanilang insane regime ng strength training sa loob ng 24 na oras araw-araw, ay 18 oras ang iginugugol nila sa training. Nung una sila ay gumamit ng mga stone bows, nagpa-practice ng pag-draw ng pana 1 minute at 8 time inuulit ng 300 beses bawat araw. Then sila ay nag-switch sa mga super bows, nag-train ng shooting stance, 10,000 beses bawat araw. Sila rin ay sumalang sa isang cross-country endurance, tumatakbo ng mayroong mabigat na kargada sa likod. Ang bigat ay nagpatuloy sa pag-intensify hanggang sa marating ang 150 gin, at matapos na matuto mula sa kanilang nakaraang experience sa pagkakataong ito, ay wala nang kahit na isang naging casualty. Makalipas ang isang buwan ay nag-perform na ng surgery si Shin lang sa magkabilang braso ni Grandmaster Lan. Siya ay gumugol ng 7 oras, maingat na hiniwa ang mga litid na nagkabuhol-buhol na, at pagkatapos, ay metikulusong ikinonekta. Grandmaster Lan, lahad ni Shin lang nang matapos ang operasyon. Ito raw ay wag mag-expect na mare-recover nito ang martial arts nito. Ang ito ay makalakad ng normal at magamit ng normal ang magkabilang kamay, iyon ay higit na sa sapat. Dagdag na 1 buwan pa ang lumipas sa pagkakataong ito, sa wakas ay tuluyan ng nakakapaglakad si Grandmaster Lan. Siya'y opisyal nang nag-takeover sa Second Nirvana Army, naging chief instructor ng unit na ito. Inilahad ni Grandmaster Lan na ang mga ordinaryong elite archers ay umaasa sa aiming at eyesight, habang ang mga top-tier marksman naman, ay umaasa sa spirit at instinct. Ang mga ito ay mahuhusay kahit na ano man ang gawin ng mga ito. Ang mga ito ay napaka-focused. Ang mga ito ay nagtataglay rin ng sufficient na sharpness at sensitivity, subalit iyon ay hindi pa rin sapat, not even close. Ang isang top-tier archer ay hindi lang isang individual na mayroong kakayahang patamaan ang kalaban, kailangan ding ma-detect ng mga ito ang mga kalaban, at ma-sense ang panganib mismo. Next, ang mga ito ay tuturuan niya ng isang ancient na mental cultivation technique. Ito ay mag-e-enhance ng husto sa spiritual power ng mga ito, at perceptual abilities. Subalit bago matutunan ang teknik na ito, kailangan munang ma-experience ng mga ito ang suffocation at presensya ng kamatayan, kailangang ang mga ito ay makapasok sa isang special state. Kung kaya naman ngayon ang mga ito ay inuutusan niyang tumungo sa tubig nang wala ang kanyang order, walang sino man ang allowed na umahan ngayon. Ang mga ito raw ay tumungo na sa tubig, diin pa ni Grandmaster Lan, oo, tugon naman ng mga sundalo. Sa sumunod na sandali ay ganoon na nga ang ginawa nila, nagsilusong sa ilalim ng tubig. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip ang training method na ito ay napaka-brutal. Pakiusap ang mga ito raw ay wag nitong patayin. Agad na inutusan si Dr. An, na maghanda ng proper emergency rescue measures. Makalipas ang 1 pang buwan ay mulit tuluyan ng nakakapaglakad ng normal si Grandmaster Lan. Ang functions ng kanyang magkabilang kamay ay naka-recover na sa 70%. Sa puntong ito, ang Second Nirvana Army ay sa wakas formal nang nagsimula sa kanilang archery training. Hindi makapaniwala si Grandmaster Lee Chenkyo sa kanyang nasasaksihan. Ito raw ay incredible. Sa 100 shot ay 100 din ang tumama, at ang lahat ng mga ito ay pawang gumagamit ng heavy super bows. Ang pinaka-incredible pa sa lahat, mahigit sa 3,000 ang mga archers na ito na nasa ganitong level.
Ito raw ay isang milagro, talagang isang milagro, subalit ito rin ay resulta ng mga pawis at luha. Ang growth ng mga ito ay well-deserved at hindi maiiwasan. Sinabi ni Shin Lang na pagdating sa arrow trajectory at ballistics, kung gusto ng mga ito ang mga ito ay maaaring makapag-craft ng pinaka-standardized arrowheads para mismo sa kanilang mga sarili. Dumugtong si Grandmaster Lan, ngunit kahit na ganon, ito'y hindi pa rin sapat. Sa muli ay nilid ni Grandmaster Lan daw ang Second Nirvana Army sa malawak na dagat. Ang mga nagngangalit na alon ay hinayaang humampas sa kanilang mga katawan, pinwersa ang lahat na mag-shoot ng arrow, sa ilalim ng pressure at impact ng alon. Then pagkatapos nun sila ay nag-practice ng archery sa pressure ng malakas na hangin, malakas na ulan sa ibabaw ng mga sanga, at maging habang tumatakbo ng buong bilis. Sa kanyang isip ay inilahad ni Grandmaster Lan na ang mga ito ay kailangang maka-adapt sa extreme na mga environments. Pagkatapos nun saka pa lang, maaaring makipaglaban ang mga ito sa army ng Southern Uo Kingdom. Ang naging training ng Second Nirvana Army ay balot ng nagliliyab na momentum. Ang naging recovery ni Grandmaster Lan ay naging mas mainam pa sa inaasahan. Sa kasalukuyan ay kaya niya nang umakyat sa mga bundok, lumangoy sa dagat at tumakbo. Then pagkatapos nun, siya ay tuluyang nagbago. Inilahad na wag i-disobey ng mga ito ang kanyang mga orders. Kailangang sundin ng mga ito ang lahat ng kanyang commands sa military camp na ito. Ang anumang sabihin niya, ay ang siyang masusunod. Hasambit ni Shin Lang sa kanyang isip, hindi pa tuluyang nare-recover ng taong ito ang kanyang martial arts skills, yet nagawa na nitong ma-regain ang arrogant bearing ng isang grandmaster. Sa kabilang banda, si Sword King Lee Chenkyo na siyang tunay na nagtataglay ng Grandmaster level strength ay unti-unting naging mas mukhang magsasaka, magmula nung ang asawa nito ay dahan-daang nag-recover. Sinabi ni Lady Kyo na nung ang martial arts ni Master Lan daw ay nasa peak, ito ay hindi nagtataglay ng ganitong uri ng arrogant demeanor. So ganoon pala, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. So lumalabas na si Grandmaster Lan daw ay nagko-compensate lang pala sa kanyang kakulangan sa martial strength sa pamamagitan ng paggamit ng arroganting attitude, nang ma-preserve nito ang dati nitong imahe. Lumipas ang dagdag pang isang buwan, sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na although palaging sinasabi ni Grandmaster Lan na ito ay hindi pa rin sapat, ang Second Nirvana Army ay nagkaroon na ng hugis, at naging napakalakas. Originally ang plano ay ang antaying makumpleto ang training guidance ni Grandmaster Lan daw, subalit ngayon ay wala ng sapat na oras, sapagkat ang expected date ng panganganak ni Mulan ay dumating na. Nung nakaraan nung mga anak si Xiaobing ay wala sa tabi niya si Shin Lang. Ang bagay na iyon ay pinagsisihan ng husto ni Shin Lang, kung kaya naman sa pagkakataong ito ano man ang mangyari, siya ay mananatili sa tabi ni Mulan. Shin Lang lapit ni Lady Kyo, ito raw ay sumama muna sa kanya saglit, isang bagay namang agad na sinang-ayunan ni Shin Lang. Sa loob ng silid ay tinanggal ni Lady Kyo ang suot niyang veil. Shin Lang lahad niya pakiusap, tingnan daw muna nito saglit ang kanyang pagmumukha. Ito raw ba ay maaari pang makipagsalamuha sa mga tao? Ito raw ba ay maaari pang makipagsalamuha sa kanyang Li Ergo? Si Lady Kyo ay isang taon nang nagamot ni Shin Lang. Sa kasagsagan ng panahong iyon, si Lady Kyo ay niwala ng idea kung gaano na karaming mga beauty products ang nagamit niya o sa kung gaano na karaming nourishing tonic ang natake niya, at ang lahat ng iyon ay isang effort upang ma-restore niya ang kanyang dating appearance. Antisambit ni Shin Lang sa kanyang isip, ito raw ay married na sa loob ng maraming taon, kaya bakit mayroon pa ring itong matinding pake patungkol sa mga bagay na ganito? Ang akala niya ito ay nagsusuot lang ng maskara sa harap ng mga outsiders, subalit hindi niya inaasahan na ganoon din pala maging sa harap ni Grandmaster Lee Chenkyo. Then tugon niya kung ganoon hayaan nitong tingnan niya ng maigi, at ganoon na nga mismo ang ginawa ni Shin Lang. So lahad niya, so ang kanyang auntie raw pala ay ganito kaganda, talagang ito ay hindi deserve ni Uncle Lee. Well, ito raw ay wag mag-alala sapagkat sa kasalukuyan nitong appearance, natitiyak niyang mapapaibig nito ng lubos si Sword King Lee. Kapansin-pansin ang naging reaksyon ni Lady Kyo sa kanyang narinig, then kung ganon lahad niya kung ganon, siya'y bigyan muna nito ng dagdag na kalahating oras. Sa sumunod na sandali ay hinila niya patungo sa loob si Grandmaster Lee Chenkyo. Wife, nanginginig na sambit naman ni Grandmaster Lee Chenkyo, ito raw ay wag maging ganito in broad daylight, ito raw ay hindi maganda, not good, not good. Sila raw ay ilang taon ng mag-asawa at isa pa yung bata ay narito pa. Sinong bata? Patanong na tugon naman ni Lady Kyo. Pagbaling ni Grandmaster Lee Chenkyo, ay naglaho na si Shin Lang.
Sa sumunod na sandali mula sa loob sa labas ay mayroong maririnig na mga ungol si Shin Lang, ay nagpas siyang tumungo na lang muna kay Grandmaster Lan. Grandmaster, bungad niya, ang weather sa araw na ito ay napakaganda. Well, tugon ni Grandmaster Lan, talaga namang ito ay isang nice day. Gayunpaman sa sumunod na segundo'y ginulantang si Shin Lang ng kulog at kidlat sa kanyang isip ay napatanong, kung siya ba'y sinusubukang sampalin ng langit sa mukha. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos kasabay ng pagtanaw sa malayo ay inilahad ni Shin Lang sa kanyang isip na ngayon ay August na, ang panahon ay pumasok na sa pinakamainit na period. Siya raw ay nagtataka, kung kamusta na ang sitwasyon sa nangyayaring digmaan sa Southern Oo battlefield. Well, dugtong niya ang ulan na ito ay mainam lang din, at least matatakpan yung ilang mga tunog, ito raw ay nakakahiya. Tinanong niya si Grandmaster Lan kung gaano pa ba katagal sa tingin nito ang kakailanganin bago tuluyang mabuo ang Second Nirvana Army, tumugon si Grandmaster Lan na 2 buwan. Sapagkat umano'y ang kalahating taong training ng mga ito, ay katumbas na ng 5 taong campaign ng ibang army. Ang branch na ito ng army ay tiyak na gugulatin ang lahat sa buong buhay niya, siya'y hindi pa nakakakita ng ganitong uri ng mga sundalo, ni hindi niya nga ma-imagine kung gaano ka magiging makapangyarihan ang mga ito sa battlefield. Makalipas ang kalahating oras ay lumabas na si Grandmaster Li Chenkyo at tumungo sa kinaroroonan ni Shin Lang, then sila ay sumakay sa barko at naglayag, nilisan ang Nirvana Island upang bumalik sa Xuanwu City.